Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Ano ba gusto ninyong malaman? Ano ba gusto ninyo? Titiisin nyo yung suka? Titiisin nyo korupsyon dahil lang sa sariling interest ninyo? Ano, as early as now, even if BBM is guilty, I will not support ay Marcos resign or aus Marcos ko. Hindi matarok ng aking matalinong isip. Ha? Hindi matarok eh. Bakit? As early as now, even if kahit pa guilty si Marcos. Sabi niya yan ha. Tinagalog ko lang. Kahit pa guilty si Marcos, ayaw ko siyang mag-resign. Putang inang yan. Gago. Diba? Isang malaking katarantaduhan. Nakita mo yung isa. Sabi mo kasi ha. Sabi mo. Hindi ko sabi. Sabi mo, kahit guilty si Marcos. So, baligtarin natin. Para mo sinasabing, kahit itong tao na ito, nahuli, magnanakaw, ayaw mo siyang makulong. Bakit? Kasi, makikinabang si BP. So, ibig mo bang bagang sabihin, titiisin mo na may isang magnanakaw, kasi nga guilty. Sinabi mo guilty if ever guilty. Di ba? Titiisin mo ang isang magnanakaw ng 100 billion dahil lang sa political interest mo? Gago! Anong klase kang abogago? Ha? Magkakahanay na kayo ni Gadon. Katotoo lang, Jesus Palsis, kaya ka na ng Supreme Court eh. Dahil dyan sa utak mong, sa bagay, hindi ka nga makadesisyon kung anong gusto mo. Kung, ewan, no comment. Anyway, ngayon, i-discuss natin siyempre yung mga issue patungkol dito kay Zaldico. Pero uunahin natin yung reaction. Kasi marami sa inyo, napanood na ho yung video ni Zaldico. Pero mamaya re-reactionan din natin yung kasi hihimayin natin eh. Importante natin makita, himayin, kung ano ba talaga yung sinasabi niya at bakit makatotohanan. Kasi unawain natin na maigi. Tanggalin natin yung political color. Ako nga, sabi ko nga ho sa inyo, I don't care, ibang kanta pala yun. I don't care kung sabihin ng iba na gusto nila snap election o hindi pa upuin si BP Sara Duterte. Hindi yun ang punto ko dito eh. You know that I am a legit DDS. I am a supporter of the Duterte because marami siyang ginawa sa ating bayan, binago niya ang bayan natin. Pero more than that, ang issue kasi dito, antindi ng korupsyon. At yung korupsyon na yon, pumatay yon. Nagigets nyo ba? Because of that fucking corruption, pinatay niyan ang mga Pilipino. Dahil dyan sa hindi ginawang mga proyekto, maraming namatay at nasawi pag tuwing bumabaha at umuulan. So ano ibig ko sabihin? I cannot tolerate this. This kind of corruption, hindi to tolerate. Isa ho itong katarantaduhan para sabihin mo, hindi, okay na, titisin ko na lang si Marcos. Dahil lang ayoko si BP. Hindi yun. Hindi ho yun pwede. Pangit ho yun. Kaya nga ngayon, pag-usapan ho natin yung mga reaksyon. Reaksyon ng mga tao. Ha? Iisa-isay natin yan. Ha? Unahin natin itong si Ay, nako.
Etong reaction ng walang iba kung hindi... Bumili na kayo ng Ponstan? Paracetamol? Ano pa ba? Lahat ng gamot sa sakit ng ulo. Dahil pag narinig nyo ito, talagang sasakit ang ulo ninyo. Sasakit talaga ulo ninyo. Ha? Ready na kayo? O sige, play na natin. Bahala na, tis-tis na lang tayo, ha? Magandang araw, Malacanang Press Corps. Katatapos lang mag-ulat ng Pangulo kahapon ng mga nagawa upang mapanagot ang lahat ng sangkot. Tangina, boses pa lang, irita na no? Kakairita na Hindi, totoo, boses pa lang, nakakairita na At saka, alam nyo ba, ang bilis nila, ha? Sinasabi nilang hindi daw natataranta ang Malacanang. Paglabas ng video ni Zaldico, ilang oras lang, gumawa na kagad sila ng press con. Lahat sila nagsalita. Sa loob lamang ng 3 buwan matapos ibunyag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga irregularidad sa mga maanumalyang flood control projects ng bansa, marami na ang mga lumutang na personalidad at ang kanilang mga di umanong kinalaman dito. Kabilang narito ang dating kongresistang si Zaldico. Ayan na. Ang pagkakasangkot ng pangalan ni Zaldico ay bunga ng mga ebidensya, mga testimonya, at mga di umanong pagpapayaman niya na makikita sa mga ari-ariang naipundar nila. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Una-una, I don't think maiiwas niya yung sarili niyan. Wala siyang iniiwas dito. Akin by admitting na you are part of that corruption, ay hindi pag-iwas. So dun pa lang sa logic na sinasabi mong para umiwas, walang pag-iwas dun. Gets mo ba, Auntie Claire? Walang pag-iwas dun. Inamin mo Inamin mo you are part of that corruption. Ikaw ay nagpakasangkapan para magkaroon ng 100 billion insertion and corruption. Hindi ibig sabihin nun mawapawalang sala na si Zaldico. Yung kasi iniisip nung iba Kaya maliho yung understanding na wala yan, nagturo lang yan para maiwas yung sarili. That's not true. Kasama pa rin siya dun sa crime. Kasi una-una, inutusan ka ng mali. Ginawa mo yun. Tanungin kita, halimbawa, ikaw inutusan kong magnakaw. Para sa akin. Nakawin mo yung iPhone 17 Pro Max. Para sa akin. Pupunta ka ngayon sa Apple Store sa Japan kasi walang tali dun Yung mga iPhone dun, di katulad dito, taling-tali talaga yung iPhone Kulang na lang, lagyan ng kadena walang kadena, pwede mong pitikin. Inutusan kita, kunin mo ngayon yung iPhone 17 dun. Bigay mo nga sa akin. Akin yan, nakawin mo. Bibigyan na lang kita ng porsyento, bayaran kita 5,000. Nung ninakaw mo, di ba? Nagalit sa'yo yung lahat ng Apple. Sinabi, ikaw, Auntie Claire, ikaw ang nagkasala, ikaw ang nagnakaw dito. Hindi ka na nakatiis. Sinuplong mo ko. Hindi, inutusan lang ako ni Banat Bay. Tanungin kita, ligtas ka ba dun sa krimen na ginawa mo? Hindi. Hindi. Kaya hindi pag-iwas yan. Maaaring, sinuplong mo lang, sinabi mo lang yung mga kasama mo, pero kasama ka pa rin dun sa krimen. So yung ginawa ni Zaldico ay hindi yung pag-iwas, katarantaduhan yung sinasabi nito. Na para umiwas si Zaldico, hindi siya umiiwas. Ayan din, damay pa rin siya. Para masagip ang sarili sa paratang ng pagnanakaw. Paano masasagip? Inamin niya nga na nagpasangkapan siya. Hindi ko ma-pronounce yun na maayos di ba? Inamin naman niya ako, inutusan ako. So, ginawa ko ito. Sa kaban ng bayan at mapalitaw na siya ang biktima, siya ay magtatahi. Hindi ho siya biktima.
ang tingin ko pa rin sa kanya, mas lalo nga ngayon na confirm. Hindi, di ba? Inamin niya eh. Mas na-confirm sa akin na magnanakaw din siya. Kasama ho siya doon sa sindikato na yun. Yung particular crime na yun. Na insertion. Kasi alam mo palang sinasabi, kasi ganito nangyari, parang sinasabi mo, because of that insertion, nagkaroon ng ganito. Hindi ibig sabihin nun, ligtas ka na doon. You're part of that scheme. The court will be the one to determine whether that is legal or illegal, if that is crime or not crime. But that particular action, ay kasama ka pa rin doon. So hindi pag-iwas yan, Ale. Ng maling kwento laban sa ibang tao. Magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya, kahit na ang ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban. Meron ba? Meron ba umiiwas sa kanya? Hindi, lalo siyang bumaon dito. Inamin na niya, siya na mismo naglagay ng insertion. Inamin niya na yun. Sa kanya. Ang kanyang naging pahayag, mas nagbunga pa ito ng maraming katanungan. Imbes na sagutin ang... Hindi, sagot na sa amin. Katanungan siguro sa inyo. Ba't ang tanga-tanga ko, ganun? Hindi, sa mga loyalista, ba't ang tanga-tanga ko? Hindi ko alam si Marcos pala yung nag-utos. Sa inyo siguro maraming tanga. Ewan ko kung sino-sino yung mga yun. Pero marami ho sa inyo ang nagtaka na nagawa ni Marcos yun. Hindi kasi, eto honestly may mga nakausap din akong not really DDS or Pinklawan or loyalist, yung ordinary Pilipino. Ang tanong sa akin, hindi ko akalain na ganun pala si Marcos. Sabi ko, hindi mo akalain. Ano ba ang history ng mga Marcos? Mababait ba sila? Hindi kasi nagtatanga-tangahan tayo. Sandali, balik natin sa history. Ano ba ginawa ng mga Marcos? Nakalimutan ba ninyo? Tapos sasabihin nyo ngayon, maraming katanungan na hindi masagot. Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Hindi nyo ba nakita yung mga hatol sa kanila ng korte? Na ngayon, tila nalusutan na nila? Diba? Tandaan ninyo, may hatol pa sa kanila yung ill-gotten wealth. So, yung pamilya nila, ganyan talaga. Tapos ngayon, magtataka kayo. Tatanga-tangahan tayo? Kanyang papel dito sa sinasabing anomalya. Lahat ng mga sinasabi ni Zaldico ay pawang mga imbento lamang. Imbento? Walang basihan, walang ebidensya. Naku po, patay ka dyan. Naglabas siya Naglabas siya na listahan Yung binigay sa kanya doon sa Louis Vuitton bag. Hindi kasi brown, di ba? May mga brown kasi yung minsan Louis Vuitton. Pero meron iba rin naman. Pero yung binigay sa kanyang parang lalagyanan, di ba? Yung yun inilabas niya sa social media. Pinakita niya mismo. Ito yung insertion na pinalagay sa akin, no? May ebidensya. Ano sinasabi mong walang ebidensya, Manang? Umuwi muna siya sa Pilipinas at sumpaan ang kanya mga sinabi at harapin ang mga demanda o kaso laban sa kanya. Alam mo, pahirap talagang humarap yan. Mantakay mo, ituro mo si Marcos at saka si Romualdez. Yung pinakamakapangyarihan sa Pilipinas. Yun nga lang bumabati ko sa kanya. Bumabati ko kay Marcos at kay Romualdez. Tinadtad nyo ng demanda. Pauuwiin nyo pa yan? Sabi nga niya, di ba, meron nga siyang banta daw sa kanyang buhay. Mas lalo na ngayon na binulgar niya na publicly. Hindi lang banta sa kanyang buhay, baka pati doon, ipayari na siya doon. Hindi ko alam kung sino magpapayari, Pero sabi niya yan, hindi ako nagsabi. Sabi niya yan na wag naman sana daw siya ipapatay. Sabi nung abogado niya, takot daw na mabaril. So ibig sabihin, baka nga ngayon, kung sino man yung tinutukoy nila na gustong yumari sa kanya, baka ipayari siya doon sa mga spy dyan sa ibang bansa. I-sniper siya, di ba? Mas delikado nga siya ngayon Pakatandaan natin, nagsimula ito sa sinabi ng Pangulo sa kanyang Zona 2025. Mahiya naman kayo. Bakit niya pasisimulan
ang malalimang pag-iimbestiga. Mag-establish ng ICI, Independent Commission to investigate the anomalous flood control projects and other infrastructure. Ang dali-dali i-debunk yan, madam. Madaling i-debunk yan. Ano yun, kasi alam mo, tandaan ninyo, saan ba nagsimula lahat ito, kung maaalala ninyo? Sige nga, para sa ating memory, saan po ba nagsimula ho ito? Tandaan ninyo, nagsimula ito nung nagkaroon ng parang podcast si Pangulong Duterte at saka yung si Congressman Ungab na may mga blanco. Di ba? May mga blanco na doon sa budget. Which is nagtugma din doon sa SONA ni Marcos na pinagyabang niya yung 5,500 flood control project. Pagkatapos, bumaha. Doon sa blank page ng budget, documented yun. Yan po ay legal paper na nanggaling mismo sa Kamara. At the same time, yung mismong dikta na ng langit, bumabaha kahit 5,500 ang flood control project. In other words, hindi maiiwasan. Hindi maiiwasan para itong bulkang puputok na. At yun na nga, pumutok na. Kaya kailangan merong managot. At kung ikaw ay matalino, si Marcos matalino, tuso yan eh. Tuso yang na yan eh. Para maiwas sa'yo yung investigasyon, ikaw ang mag-imbestiga. Gago! Diba? Bigyan kita na example. Yung mga lalaking nangangaliwa. Yung mga asawa ninyong nangangaliwa. Sila na may kasalanan, sila na may kabit. Anong gagawin nila? Pagbibintangan pa yung mga asawa nila. Ikaw Ikaw talaga yung may kabit yung driver nyo. Driver natin. Kayo dyan, nakita ko kayo. Naglalaro kayo ng pingpong. Nagpipingpongan kayo. Kayo, di ba? Mag-ibintang ka ngayon sa iba. Bakit ganito? So, gagawin mo, ikaw mismo ngayon ang magpipretend na, okay, sige, imbestigahan natin yan. Nag-create ka ng sarili mong quote-unquote independent. Pero sino may control nun? Sino nagpapasahod dun? Sino nag-budget dun? Di ba ikaw din? So, kung talagang independent yan, dapat sana binadgetan yan at hindi magagalaw ng presidente. Kasi nga independent ikaw nag-start dyan. Ikaw ang namili ng tao dyan. Di lusot ka. Kung gusto mo lumusot, ganun ang gawin mo. Di ba? Kumuha ka na mag-iimbestiga na sa'yo, ikaw mismo. Kuwari, gusto mo nang pa-imbestiga. Sino sa atin ng nagloloko, sa ating mag-asawa? Kukuha na lang ako ng investigador para ikaw ang kumuha, ikaw ang nagpasahod. Sa tingin mo, ituturo ka ng investigador? Di ba? Ang daling, yung mga pautot ninyo, ang dali-daling Kung ang Pangulo ay may kinalaman dito. Logic! Logic. Hindi ba dapat na iiwasan niya ang issue nito kung siya mismo ang mapapasok? Wala na. Hindi mo na maiiwasan yung issue. Kasi ganito lang yan Dalawa lang yan. Dalawa lang pwede mong gawin. Iwasan mo yung issue o ikaw ang mag-control ng issue. Iwasan ng issue, malabong mangyari. Bakit? Nandyan ang ulan. Nandyan ang dokumento na blanco. Nandyan ang mga proyektong ghost. Ibig sabihin, wala. Lalabas at lalabas yan. Puputok at puputok. Sabi ko nga sa inyo, ang tae, ikahon nyo man yan, ilagay nyo sa cabinet nyo, mangangamoy pa rin yan. Tae yan Ibig sabihin, hindi na maiiwasan. So, anong gagawin mo? Pangungunahan mo na lang. Sinong umutot? Diba ganun nasa elevator. Umutot ka kahit pinipigilan mo. Dali. Unti-unti pa. Umamoy. Nangamoy ngayon. Uunahan mo ngayon. Sino umutot? Sa totoo lang, wala pa nakaamoy. Ikaw pa lang ang nakaamoy. Yeah? Actually, di mo pa naamoyin. Alam mo lang kasi umutot ka.
Kaya inunahan mo na. Yun lang yun eh. Puputok at puputok yung korupsyon na yan dahil nga napakalaki. Hindi mo maitatago ang 100 billion kuno project. Puputok at puputok. So uunahan mo na ngayon. Yun na sinasabi. Ito hindi ko sinasabi na guilty na talaga si Marcos. Pero yung dinidibang ko lang yung mga dahilan nito na sablay. Ang dali-daling yung sablay na sablay yung dahilan niya na para masabing hindi totoo yung sinasabi ni Zaldico. Hindi totoo. Ang dali niyan. Ang investigasyon na sinimula ng Pangulo ay unti-unti nang nagbubunga. Malinaw na ang mga pangyayari. Papalapit na ng papalapit tayo sa katotohanan. Kaya't alam na namin eh. Kayo lang ang nagbubulag-bulagan. Alam na ng taong bayan. Gusto mo malaman kung alam na ng taong bayan? November 16, 17, and 18. Malalaman na ninyo. Pero may balita ako. Posible magkaroon ng martial law. Kaya antabayanan nyo lang. Tandaan ninyo, ginawa yan ng kanyang tatay nung napipeligro na yung administrasyon ni Marcos Sr. Nag-declare na martial law. Kasi ganun sila ka-desperate eh. Maniwala kayo sa hindi. Darating na yung panahon na pag talagang yung tao, kasi ngayon galit na tao. Kahit saan ka pumunta, sa kubeta. Punta ka kanina, punta ako sa kubeta eh. Nung pagkatapos ko kumain ng napakasarap na steak, So, nandun na ako. Nag-uusap yung mga janitor. Tsaka yung pumapasok na mga tatay rin. Alam mo pinag-uusapan? Si Zaldico. Kaya alam na ng taong bayan ang katotohanan. Kayo lang mga nagbubulag-bulagan. Sabi nga nila, mahirap magising ang nagtutulog-tulugan. Mahirap makakita ang nagbubulag-bulagan. Yun ang totoo. Pilit ilihis upang makaiwas ang mga tunay na may sala sa katarungan. At handa na po akong tugunan ang inyong mga katanungan. Sige, tanong natin. Payagan kaya ako, SMNI, pwede ho ba ako na lang ang ipasok nyo dyan sa Malacanang Press Cartel? Diyan sa ako magtatanong kay Auntie Claire. Marisol Halili from TV5. Kasi yung mga tanong dito parang parang planted. Yusek, magandang hapon po. So ano po ang plano natin kay Congressman Zaldico? Because I understand ang sinabi ni Presidente, we cannot cancel his passport. Pero ano po yung plano natin ngayon para mapauwi siya dito sa Pilipinas? Ito po ay nasa kamay na rin po sa Grabe, no? Yung tanong, hindi about doon sa sinabi ni Zaldico. Yung tanong, paano ba natin yan? Anong gagawin natin? Anong gagawin natin dyan sa kanya? Paano natin pauwi niyan? Paano maano yan? Sabi ko nga, grabe yung tanong na yun Ang daming sinabi ni Zaldico, sana yun yung ibinato nyo dito. Sabi ni Zaldico, ganito. Pak. Paano mo mabibigyan ng dahilan to? Pak. Hindi Ang tanong, paano natin pauwi niyan? Ano ba? Pauwi na dyan? Yung pagkakaalam ay may pending na pong mga complaints na naisampa sa kanya. At sana po ay mapabilis na rin po ng ombudsman ang mga pagresolba sa mga kaso na ito. At sana daw mapabilis ang ombudsman. Tanungin ko kayo. Sige. Bukas na bukas. Ang bilis niya, bukas na bukas, mag-iepal na naman si Rimulya. Sabihin niyan, we're working on it. In a matter of time. In a matter of minutes. The passport is canceled. Bigla. Noong una ayaw nilang pauwiin eh. Pansinin nyo, ang dami. Ngayon, biglaan yan. Bigla makakancel. Pexman. Kung sila ay makakapag-recommenda, kung ano man naman i-recommend nila for dismissal or for filing of the case to the Sandigan Bayan, sana mapabilis na rin po. Kasi ang taong bayan po ay naghihintay na rin ng mabilisang aksyon. Hindi po siya mapapauwi sa ngayon dahil ang naaayon po sa batas, ang hindi pa po nakakasuhan at tinuturing na pugante
dahil wala pa pong warrant of arrest na nai-issue ang court, o kaya ay siya naman ay hindi pa naman convicted at siya'y tumakas. At hindi natin masasabi na yung kanyang passport ay naisagawa at nai-issue ng, through a fraudulent act. So wala po pa kasi basehan para file ng petition or application for cancellation of passport ni Zaldico and DOJ at malamang po madismiss po ito ng korte kung hindi po bibigyan ng basihan sa pagkakansela ng passport. Meron po kasing mga opinion like that of Senator J.V. Ejercito na once na considered as a national security threat, pwede naman na pauwiin at kanselahin yung pasaporte kahit na wala pang direktang kaso. Do you consider him as a threat or at least a... Ang kaso po na ipapataw sa kanya or malamang na maisa pa sa kanya ay patungkol lamang po sa graft and corruption, maybe plunder, hindi po natin alam kung ano magiging kaso dito. But hindi po ito sa ating palagay ay makukonsidera na issue about national security. So yun po. Sige ha. Sunod na tanong mula kay Raquel Bayo. Sinabi mo yan ha. Sinabi mo yan. Baka agad-agad, bukas na bukas, iba na naman ang kwento mo. Ganyan ka eh. Radyo Pilipinas. Yes, sir. Good afternoon. Isa po dun sa mga accusation ni Zaldico, si Pangulong Marcos umano po, yung nag-utos ng 100 billion peso insertion, na karating na po kaya ito kay Pangulong Marcos. What was his reaction po? Opo, at ang updated naman po ang ating Pangulo at katulad naman po sinabi ni Secretary Mina, hindi po obligasyon at wala pong papel ang Pangulo sa sinasabing insertion. Sabi nga po nila, Ayan, eto. Pakinggan ninyo ito ha. Napaka-importante nito. Pakinggan nyo itong argument ng karamihan ng mga defend kay Marcos. Ito yung kanilang karamihang logic kuno o yung parabagang argument. kung ang Pangulo, ayon na rin sa sinabi ni Zaldico, ay hari daw, bakit po kaya sa insertion pa ilalagay 100 billion pesos kung pwede naman po itong isama mismo sa NEP? So doon po ay katakataka at alam natin na mukhang may gumawa ng kanyang salaysay. Debunk natin yan. Makinig kayo mabuti. Ganito lang kasimple. Papaliwanag natin. Yung NEP, yan po yung nanggaling sa presidente, galing siya sa DBM, yung si Pangandaman, nanggaling yan. Okay? Ipapasa sa Congress, ibig sabihin sa House at saka sa Senate, magde-deliberate sila sa bawat ahensya ng gobyerno, tapos BICAM, tapos small committee na ayaw nilang aminin, tapos ibabalik sa presidente yung budget, tapos pipirmahan. Okay. Una, ang sinasabi nito, dahil sabi daw ni Zaldico na inutusan siya ni Marcos through Pangandaman at saka yung isang Yusek, Bersamin. Yusek po yun, yung anak ng pamangkin niya ni Executive Bersamin, ang nag-utos at sinabing ito yung insertion, kaya nga yung merong brown leather bag. Ito ang insertion. At inutos din daw sa kanya yon ni Romualdez, kaya in-insert daw niya. Okay, so yun yung siste. Ang sinasabi naman nito, bakit pa kailangan iutos sa'yo? Kung gusto rin pala ng presidente ang 100 billion. Bakit hindi na lang niya, since nanggaling naman yung NEP o yung national expenditure, bakit hindi na lang isinulat na lang niya sa simula? Sa simula pa lang, eto, 100 billion, akin to. Diretso na sa Kamara. Huwag yung pakikialaman yan. Akin yan, ha? Huwag yung pakikialaman. Sa Senado, kontrolado rin niya. Akin yan, huwag yung pakikialaman. BICAM, akin yan, huwag yung pakikialaman. Yeah? Parang gano'n na sinasabi ngayon nito, kung totoong corrupt si Marcos, bakit niya papadadaanin daw doon kay Zaldico, na which is head ng appropriation, which is also yun ang namamahala doon sa BICAM kasama si Romualdez, at quote-unquote, doon sa small committee. Ba't pa kailangan dumaan sa kanya? Simple lang ho ito. This is a simple logic. Nagagawa ka ng kasalanan, syempre hindi dapat sa'yo nang galing. Hindi pa pwedeng ikaw mismo
ang may kagagawan. Bakit? Pag nasilip yun. Halimbawa, sinasabi nila, bakit di mo na lang nilagay sa National Expenditure, sa NEP? Eh kung nilagay mo yan dyan, eh di makikita na kagad ng mga oposisyon, ng media, uy, naglagay ang presidente ng NEPA. Bakit kaya? Tas hindi ginalaw ng Kamara, hindi ginalaw ng Senate, hindi ginalaw ng BICAM, hindi ginalaw ng Small Committee. Tapos pinirma ni Marcos. Eh di ba ang dating, pag nagkahulihan, sino basyo? Yung presidente. Para hindi mabasyo, ano gagawin mo? Daanin mo sa iba. Ikaw maglagay. Para pagka nagkahulihan, tulad na nangyayari ngayon, ikaw ang ituturo nila. At ikaw ang ano. Pero siyempre, may porsyento siya dun. Di ba? Kung sakasakaling totoo yan. Oh. So, ibig sabihin, mga kababayan, sa salitang o sa logic o sa analogy ng pangkarsada, ganito lang ang simple. Ako tulak ng drugs. Halimbawa lamang. Ako tulak ng drugs. Hindi ko naman ako mismo, uy, naglalako-lako sa kalsada. Oh, bili ka ng drugs. Bili ka. Diba? Hindi naman pwedeng ganun. Bakit? Eh kung nahuli, diyari ako. Tama, mali. Ano gagawin ko? Meron akong mga runner. Meron akong ibang umaasikaso sa baba. Para pag nahuli, lagot kang runner ka. Kahit ituro mo ko, I can easily deny it. Di ba? So, kaya kong i-deny kagad yun. Sabihin ko, di totoo yan. Kalokohan yan. Di, tinuro lang ako niyan. Sino ba nahuli ninyo may hawak? Nung droga? Ako ba? Hindi. Yung runner, di ba? O, ngayon nagkabasyuan. Sino tinuturo nila? Si Zaldico. Tama, mali. Yung pautot ninyo na sana inilagay na lang sa NEP ng presidente, di na inutos kay Zaldico. That's stupid analogy. Sorry that's katarantaduhan. Hindi ka gagawa ng crime na ikaw mismo ang gagawa nun. Mag-uutos ka. Para pagka nagkaloko-loko, iba ang tatamaan, hindi ikaw. Simple lang yun. Especially this. Ang laki-laki nito. Pag nagkaroon ng iskandalo, kung sa'yo mismo nang galing yun, 100 billion insertion, huling-huli ka na. So, anong gagawin mo? Padaanin mo, paikutin mo yan. Ano ginawa? Ito ginawa. Kunwari, pina-insert. Binigyan siya ng... lahat ito ay alleged ni Zaldico. Linawin natin, this is alleged ni Zaldico against Marcos and Romualdez. We're just talking about this para pag-usapan natin kung may katotohanan ba o wala. Pero kasi yung mga logic na sinasabi nito ni Aling Der, malabo. Diba? Halimbawa, ngayon, nag-ikot-ikot. Nakita si Zaldico nag-insert. Nakita ibang congressman nag-insert. Nakita iba-iba ang pati mga senador, dinamay na. Ang layo kay Marcos. If totoo yung sinasabi ni Zaldico na si Marcos ang may kagagawa nito, ang layo sa kanya. So mas madaling ilusot. At katunayan, yan ang nangyayari ngayon. Sumabog itong issue na to. Inilulusot nyo ngayon. True, condemning Zaldico. Tama, mali. Gago! Yan ang sinasabi ko sa inyo bago kayo magsalita. Siguraduhin yung alam nyo talaga. Alam mo, kung kayo nyong ululin at gawing tanga ang mga followers ninyo, huwag kaming banateros. Huwag kaming banateros dahil ibubulgar ko kung anong katarantado. Sinong tarantadong gagawa ng krimen, ang laking krimen, tapos ako mismo gagawa? Ba't akong gagawa nun? Diba? Halimbawa lang, magnanakaw ka ng Bakit ako mag-ano nun? Pananakaw ko sa iba, tapos bibigyan ko na lang ng porsyento yun. Para pag nagkaulian, hindi ako sasabit. Tama, mali. Malinis gumawa. Tandaan ninyo, expert na po yan si Marcos. Nadali na sila ng pamilya nila nun Sabi nga nila, may mga nagsasabi, narinig ako sabi, natawa lang ako dito, which is totoo naman Doon sa ibang mga nakikinig dyan. Yung mga jowa ninyo nagloko. Tapos, bumait.
Ha? Sabi, hindi ko na gagawin magloko. Hindi. Hanggang hindi na nagbabago, hanggang hindi nagre-repent yan, hindi nagkakaroon ng change of heart yan, uulitin niya pa rin yan. Gagalingan niya na lang ngayon na makalusot. Tama, mali. Di ba? O, tandaan ninyo, napatalsik na ang pamilya niyan dahil sa korupsyon issue. Napatalsik na. Nasistensyahan na sila ng iba't ibang korte. Hindi lang dito sa Pilipinas, baging sa ibang bansa. So, expert na yan pagdating sa ganyang issue. Hindi tanga yan si Marcos na siya mismo magnanakaw na yung ending sa kanya kagad. Hindi. Iikot muna yan. Oh, ngayon, may Zaldico. Tignan mo, ha? Meron pa nga ako nababase. After ni Zaldico, ang ilalaglag si Romualdez na. Si Romualdez na tutumbukin ito. Tignan ninyo. Kasi pag wala ng choice yung presidente, tangina, tinatamaan na ako. Si Romualdez na ituturo. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ko nasabi yan. At mukhang hindi niya naiintindihan ang kanyang mga sinasabi ron. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Microphone, please. Hi, Yusek. Kaugnay sa tanong ni Raquel, na nung napag-usapan ho ninyo ito ng Pangulo, what was his reaction? Galit ba siya? Is he more